Hello, hello, Libra Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for January 12 hanggang 18. So mga Libra, alamin natin kung ano naghihintay sa inyo para sa mga petsa na yan. Inhale and exhale, Holy Spirit, Spirit Guides. Ibigay natin kay Libra ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong the Hanged Man. In the area of what you need to focus on, the Four of Swords. In the area of what you need, meron po kayong the Page of Wands. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Seven of Swords. In the area of your near future, meron po kayong the Star card. Beautiful. In the area of your challenge, meron po kayong, wow, Nine of Cups. Alam mo na, Libra, kung lagi po kayo nanonood sa akin, this is the right moment for you to make a wish. So ngayon, pumikit ka na, mag-wish ka na, it will be granted for you. In your fortune, meron kang the Moon card. In your divine messages, meron po kayong the World card. Beautiful. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun, mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Libra, thank you po muna sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Nako, napakalaking bagay po niyan sa tuwing meron tayong libreng reading for Libra dito sa ating channel. Salamat din po sa mga nagla-like at nagko-comment every time po na may video tayo for you. So thank you po for all of your support. So, in the background of your reading, meron kang the King of Wands. Panahon daw to para kapitan mo, Libra, yung mga pangarap mo. Meron kang mga gustong gawin, meron kang mga plano, pero minsan, nawawalan ka ng gana or nawawalan ka ng kumpiyansa to pursue it. No? Siyempre, maraming mga tao sa paligid ang nega, maraming mga tao nagpaparamdam sa'yo na wag mo nang gawin yan, Libra, di mo naman kaya yan, ganyan-ganyan. So, ikaw, kailangan talaga maniwala ka sa visions mo. Maniwala ka sa plano mo at sa gagawin mo. Ikaw lang talaga ang makakaalam kung workable yan at feasible para sa'yo. So, pinapayuhan ka this time na maging palaban, malakas ang loob, at magkaroon ka ng pananalig sa mga bagay na gusto mong gawin. Okay? Very important yan. Samahan natin to ng card of the week. Meron kang Grace. Grace is a universe blessing. Open your heart to receive it. Kumbaga, parang bigyan mo ng chance ang sarili mo na tumanggap ng mga grasya, tumanggap ng kagalakan, bigyan mo ng grace ang iyong sarili, no? So that you will confront things with integrity, with dignity, and with happiness. Sabi dito, kailangan makita mo yung value ng mga bagay na meron ka, kung ano yung kaya mong gawin, at kung ano yung kaya mong i-contribute. You are good enough, beautiful enough, kind enough, and ambitious enough para maabot yung mga bagay na gusto mo. Kumbaga, utang mo sa sarili mo yung mga bagay na gusto mo makamit, kaya work on it. Okay? In your core energy, meron po kayong the Hanged Man. Sabi dito, teka, maupo muna tayo. Ano ba tong mga plano mo? Ano ba tong mga gusto mong gawin? Siguro ngayon nakakaramdam ka, Libra, ng mga delay, marami mga etche-boreche sa paligid na parang, ano ba yan? Ang tagal-tagal mangyari. Pausad-usad, paandap-andap, bakit ang tagal-tagal? Sabi dito, sa kabila ng mga delay, dapat daw ginagamit mo yung panahon na yan para lalong makapag-isip ng tamang solusyon. Hindi pwedeng nadadelay ka na nga, nakahimpil ka dyan, nakahinto ka dyan, tapos wala ka pang ginagawa to improve or to find better ways para ito'y gumulong na mabilis. So, habang daw nakahimpil ka dyan, nakahinto, isip tayo ng isip. Dapat yung utak natin gumagalaw patungkol sa mga pangarap natin, sa goal natin, para eventually, pag umandar, meron ka ng magandang aksyon at magandang way para ito'y magdire-diretso at wala ng delay. Parang ganyan. Example, naghihintay ka ng sagot mula sa isang kumpanyang in-applyan mo. Di ba ang tagal-tagal? Papapuntahin ka doon para mag-asikaso ng dokumento, tapos babalik ka na naman, tapos matagal na naman yung period, maraming times ka na wala ka naririnig sa kanila. So yung mga moments na wala ka naririnig, i-evaluate natin, ano ba yun dapat kong gawin? Itutuloy ko pa ba to? Or much better mag-iba ng ruta?
Meron kang mga mabubuong plano sa paghihintay, kaya huwag sayangin ang oras, palinawin ang isip mo so that you will know what to do. Okay? Clarify natin to. The hangman's being clarified by the Queen of Cups. Yes, follow your heart. Alam daw ng puso mo kung anong dapat gawin. Alam daw ng intuition mo kung ano yung next big step na makatulong sa'yo para tong stagnancy na ito ay maputol na. Para magkaroon na ng dire-diretsyong hakbang. No? Narinig ko dito, surrender the control eh. Parang meron kang mga bagay na kinokontrol mo eh. Dahil siguro talagang nakatuon ka sa pinaka plano, and yung bawat aberya nakakapikon yan, di ba? Pero sabi dito, daanan mo lang. You need to make a solution for everything. Pero dapat ang mata nakatuon pa rin sa vision mo na gusto mo i-create. So now, ask your heart. Tanungin kita ngayon, Libra, no? I-comment mo sa baba. Tanungin mo ang puso mo. Ano ba dito yung mga bagay na dapat mo ma-realize about your desires? Yung mga gusto talaga ng puso mo na gawin. Kalkalin mo yan. And comment mo sa baba na kung ano yung mga bagay na gusto mo na magtuloy-tuloy at walang delay na magdudulot sa iyo ng labis-labis sa saya. I-comment mo sa baba, I claim yung blank ay hindi na madelay, magtuloy-tuloy na for myself or for my future. Ganyan. Comment down below, it will happen for you. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Four of Swords. Sabi dito, mag-focus ka daw sa mga pahinga mo. Okay? Masyado ka na daw kilos ng kilos, gawa ng gawa, to the point na pagod na pagod na pagod ka na. Some of you parang 3 hours lang ang tulog. Iba pa nga, sobrang puyat, nagtutuhog ng 2 araw nang walang masyadong pahinga. Dahil syempre, marami kang ginagawa, I understand. Tawag ng trabaho yan. Pero sabi dito, meron ka daw mga bagay na kailangan mo ipahinga para magkaroon ka ng oras for your physical rest. Okay? Sabi dito, masyado mo na daw sinasakripisyo ang sarili mo for something. Kaya, kung meron ka mga dapat bitawan this time, halimbawa, busy ka sa work and then meron ka pang online job, tapos meron ka pang inaasikasong mga anak, baka naman pwedeng ipahinga mo na muna yung gimmick with friends or yung community-based na project, pwedeng wag ka munang pumunta doon para maasikaso mo yung mga dapat na importante, and then may time ka pa for break and rest. Okay? Meron din ako narinig dito for some Libra dyan na ituloy mo lang daw yung dasal mo about something. Kasi napapakinggan yung dasal mo doon. Meron kang hiniling eh, meron kang dinasal, and it's working for you. Okay? So don't worry, everything will be fine, everything will work out the way it should be. Kaya ngayon kumalma ka. Panahon to para maging kalmado ka and just enjoy your time right now. Okay? Hindi ito yung panahon na bibira ka ng bibira. Both cards are telling you to slow down and think first. Okay? Bago gumalaw. Okay? The Four of Swords being clarified by. So siya nga pala, Libra, taga saan po kayo? No? Saan po kayo nanonood ng ating special reading for today? Saan po nakakaabot ang ating mga readings para po sa inyo? The Four of Swords, the World card. Yes, you need to really give time for yourself. Kitang-kita ko dito yung pagkawala mo sa isang bagay na paulit-ulit mong ginagawa. You're very, very busy in your own world. And you need to surrender sometimes yung mga nakadetalyadong ginagawa mo. So you need to revisit that para tignan kung saang parte nito nakapagpahinga ka. Ganyan. Sinasabi na yung spirit guides na alam daw niya yung mga achievements mo. Alam daw niya yung mga balak mong gawin at mga balak mong abutin. Pero isama mo daw doon yung pag-aalaga mo sa sarili mo. Kasi kung hirap na hirap yung katawan mo at wala kang tulog, paano mo to maaabot? Okay? You need to really focus on your health, your wellness, pahinga, 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 para lahat ng gusto mong asikasuhin, maasikasa mo in the right perspective time. Okay? Respective time pala. Ano perspective time? Right respective time. Okay? In the area of what you need, you have the Page of Wands. Page of Wands, sinasabi dito na yung spirit guides na maging spontaneous ka naman. Hindi pwedeng lahat tuon sa plano, nakadenumero ka lagi. Panahon to para mag-explore ka naman ng ibang bagay to make yourself and your life exciting, no?
Example, araw-araw ka nagkatrabaho ng Monday to Friday ng 7 a.m. hanggang 10 p.m. Example lang, example lang. Kasama na din doon yung biyahe, no? So, sabi ng spirit guides mo, ilaan mo naman yung Sabado at Linggo sa mga exciting ways. For example, labas kayo ng mga anak mo, o kaya labas kayo ng mga friends, mag-bake ka, anything that excites you, anything that makes you feel so alive and taliwas dun sa mga bagay na pang-araw-araw mo nang ginagawa. So that ma-enliven ka, magkaroon ka ng kakaibang energy at hindi ka basta-basta ma-burnout na lang sa ginagawa mo. Kumbaga, you need to open your world and see the other things na pwede para sa'yo, no? Parang bring back the spice in your life, okay? The page of wands being clarified by you have the Three of Pentacles. Yes, go out with these people. May mga tao doon makakasama ka this time. Maaari mga friends, family, mga anak mo, co-workers na parang tulong-tulong kayo para sa isang bagong bagay na ito. Example, kayo mga co-workers, nakakita kayo ng bowling alley sa malapit sa mall nyo. Sabi mo, tara, try natin yun. Bonding time naman tayo. So parang every Saturday, ginagawa nyo na yan. No? Nag-bowling kayo para mag-distress, para makalaya sa mga araw-araw na trabaho at problema. So, the company of these people makakatulong sa'yo para kumawala ka dyan sa very, very burdensome na problema na yan. So ngayon, go out and bond with other people to see kung ano yung mga potential na magpa-excite sa'yo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Seven of Swords. Nakita ko dito, iwas ka daw ng iwas. Libra. Meron ka daw iniiwasan ng isang bagay. Ayaw mo daw i-confront, ayaw mo daw harapin, ayaw mo daw makanti man lang. Kasi baka sensitive pa yung issue and medyo hindi ka pa ready to confront it. But ngayon, kayo po yung pinapayuhan ng yung spirit guides to really um, wag nang umiwas. Panahon na to para harapin, mag-isip, maupo, at ay isipin ko ano yung mga solusyon na magpapaandar sa'yo away from this stuck energy. Okay? Sabi dito, umiiwas ka na parang you're thinking of, example, meron kang dapat asikasuhin na interview, pero kesa asikasuhin mo yon na ginagawa mo, nanonood ka ng Korean novela, nagmo-mall ka, o kaya nag-scroll ka sa phone mo, imbis na asikasuhin na agad. So, you're avoiding something. Sa panahon na para mag-isip ka ng bagong strategy, para once and for all, kapag hinarap mo to, wala lang delay. Your heart will tell you, your intuition will tell you what to do. Siguro ngayon napapaisip ka no kapag nag-i-scroll ka, bigla-bigla kang hihinto sa phone mo tapos mapapatingin ka, ay, asikasuhin ko na ba 'yon? Merong mga nag-nudge sa iyo Merong mga tumatapik sa iyo na, "Huy, asikasuhin na 'yan, 'wag na iwasan." Ikaw naman, listen to that. That is your intuition talking to you na asikasuhin na yung dapat asikasuhin, 'wag nang iwasan, 'wag nang layuan. Confront it para wala nang delay. Okay? The Seven of Swords being clarified by you have marami tumilapon. Hindi pwede yan. Seven of Swords. The Death card. Yes, i-end mo na yung pag-iwas na yan. Talaga namang, ay nako, Libra, yan daw ang rason ko bakit tumatagal sa'yo yung isang bagay. Imbes na harapin, imbes na upuan, imbes na itanong mo agad, dinedelay mo. Maybe because, I don't know why. Sabi dito, gustong-gusto mo na itong makuha, gusto-gusto mo nang matapos, pero parang nag-e-enjoy ka dun sa moment of silence. Nag-e-enjoy ka dun sa moment na walang nangyayari. Because kapag kasi alam mong narating mo na to, malaking responsibility ang kinakailangan sa'yo, no? Kaya parang, okay, sige, tagalan pa natin, hayaan natin dyan. Kasi kapag dumating na yan, alam mong magiging super busy ka na and you need to catch up with so much energy para gawin yon. So ngayon, napakalaking paalala sa'yo to, Libra, tumatagal ka na dyan, no? Ang dami mo nang pinalagpas na oras, asikasuhin na, stop avoiding, end this avoidance para wala ka ng delay, okay? Kumbaga narinig ko, hindi mo na to may iwasan pa. Confront it head on, okay? In your near future, eto ka with the star card. Sabi dito ng yung spirit guides, meron kang wish or dasal na matutupad. Matagal mo tong chinaga, you keep on watering it, nanalig ka, your hope, hindi nawala yan.
Talagang nandun ka every single day and you pray every single day para dito. So nakita ko talaga na sa spotlight ka, no? Parang si Libra naman ang bibigyan, si Libra naman ang may chance for something better. So kung baga, narinig ko, hindi ka naman daw napabayaan, hindi ka naman daw nakalimutan. Sadyang things ay ibibigay sa'yo in His perfect time, no? So kung ngayon nag-iisip ka, bakit ganito, bakit ganyan ang tagal-tagal, boom, darating din siya sa moment na kinakailangan mo talaga siya. Okay? So ngayon, habang nag-uusap tayo, manalig ka sa dreams mo, manalig ka sa prayers mo, it will given to you. Dalawang cards ang nagsasabi about prayers. The Four of Swords and the Star card, telling you na meron ka talagang mataimtim na dinasal na ibibigay sa'yo. Okay? So, now, wag mong bitawan yan. Star cards, being clarified by the Justice card. Yes, Justice card, sabi dito, you need to know the truth daw muna para makalarga ka ng maayos. Example, meron ka nilalakad na papeles, meron ka nilalakad na trabaho, pangarap mo makapunta sa Japan, example. Tapos ikaw, imbes na tanungin muna doon kung ano ba yung requirements, ano ba yung dapat ihanda, ikaw, tumakbo ka kaagad at kinuha mo agad sa iba't ibang agency or iba't ibang government offices yung mga dokumento. Ang kailangan lang pala dalawa. So, kapag nalaman mo yung truth, mas mabilis kang makakapunta sa goal mo. So, ngayon, bago ka kumilos, kailangan muna kalkalin mo muna yung impormasyon, yung mga truth para makatulong sa'yo, papalapit doon sa goals mo. Ganon ha, this time. Example din, mag apply ka for a certain membership, halimbawa lang. May requirements pala na ganito, ganyan, ganon, ganyan. Ito lang din alam mo. So ngayon, na-realize mo, ay, kailangan pala to, babalik ka na naman. So, mas tatagal, mas hahaba yung proseso. Kaya, know the truth first bago ka kumilos para mabilis ang dating ng ating wish. Okay? In your challenge, meron kang emotional release and shadow dance. Sabi dito, kailangan pakawalan mo na sa sarili mo lahat ng mga kinikimkim mo. Mga bagay na hindi na nakakabuti sa'yo, mga nasa loob-loob mo na kailangan na talagang ilabas at pakawalan. I-release so that it won't affect you anymore. Halimbawa, galit sa magulang, galit sa coworker, pagkainis sa iyong employer, mga ganyan. You need to let it all out para luminis yung energy mo. Okay? You also have shadow dance. Kapag nahihirapan ka sa problema, kapag may delay, kapag may issue, sayawan mo lang. Learn to dance with the problem para masolusyonan mo siya rightfully so at hindi ka ganun mahirapan. You need to really move to the rhythm of your life para alam mo yung galawan. Okay? In your challenge, meron po kayong the Nine of Cups. Alam mo, narinig ko dito, arrogance, Libra. Masyado ka daw kampante pagdating sa mga bagay na gusto mo. Kaya maraming delay eh. Kaya parang umiiwas kayo. Kasi parang, okay naman yan. Magagawa ko yan. Ay, hindi ko kailangang asikasuhin yan today. Bukas na lang. Merong arrogance, merong kampante energy ako nababasa from you. Kaya maraming delay. Sabi dito, kailangan tayo kikilos. Hindi dapat tayo masyadong kampante at feel natin agad na, okay na yan, makukuha ko yan, okay na yan, iyokong gawin yan. No. You have to make sure that everything will come to you. Hindi pwedeng parang bilib na bilib ka sa magaganap. No. Kailangan talaga kikilos tayo, we give our effort para yung mga bagay na iniiwasan natin matapos na at makonfront na natin. Meron daw tayong dapat ma-realize today tungkol sa mga delays mo. Whether delay to sa kasal, delay sa pamilya, delay sa negosyo, delay sa career, delay sa project, may nangyayari na hindi mo hinaharap. So you need to confront this. Enough of this kampante energy at harapin ito. No? Work, give effort so that magdire-diretso na. Okay? The Nine of Cups is being clarified by the Hierophant. Yes, kung gusto mo mag-level up ang buhay mo, kailangan talaga ikaw ay gumagawa, kumikilos. At huwag iisipin lagi na, kayang-kaya ko na yan. Ay, yan.
Bibigay sa akin yan kahit hindi ako kumilos, mga ganyan. Yung mga medyo arrogante at saka hindi ko naman sinasabing arrogante ka ha, pero may energy ka ng gano'n na pumapasok sa buhay mo this time at kailangan mong pigilan yan. Kailangan talaga tayo ay sigurista ngayon. Hindi puwedeng wala kang pinapanghawakan. Kailangan meron kang pinapanghawakan sa isang bagay para makuha mo. Pero kung puro yabang lang at saka nasa isip lang, naku, wala yan. Kailangan we work hard for the things to happen. And we confront things. Kung talagang gusto natin mag-level up, aralin daw natin. Hierophant is all about learning more, learning bigger things, and studying para mag-level up yung knowledge mo at talagang matumbok mo yung mga bagay na kinakailangan para makuha mo yung wish mo. Example, pangarap mo maging singer, di ba? Tapos, sinasabihan ka ng nanay mo na, uy, may audition sa SM, pura tayo, tara practice tayo. Sabi mo, ay, di ko na kailangan mag-practice, kaya ko na yan. Sabi ng nanay mo, huwag ka kumain ng ice cream para makakanta ka bukas. Ay, kakain ako today, magaling akong singer, kaya ko yun. Boom, pagdating bukas, paos ka. Hindi ka nakakanta ng maayos, nakalimutan mo ang lyrics. Parang ganun. So, huwag masyadong kampante sa mga bagay na pinapanghawakan mo. If you want things to level up, learn, matuto ka to move and do the right thing para yung wish mo makuha mo. Malinaw ba? Parang ganun eh. Malinaw ba yung ibig ko sabihin? Hindi ko sinasabing arrogante ka or mayabang ka, pero may tendency maging ganun sa sobrang confidence. Okay? So, kailangan nating ibaba ang ating mga paa sa lupa to really see the vision and do the practical ways para maabot yun. Okay? Sana malinaw yun. Okay? In your challenge, in your fortune, meron kang vast vistas, expand your horizon. Lawakan ng isip, lawakan ng pananaw para makawala ka sa stagnancy at magawa mo yung tamang gawin. Okay? You have uncovering treasure beneath the surface lies great bounty. Tingnan mo siya. Ang akala ng dragon, maghuhukay siya ng malalim para makuha niya yung treasure. Pero hindi pala. Mababaw lang pala yung treasure. Kayang-kaya niya palang hukayin to nang hindi niya kailangang mapagod. So anong lesson dito, Libra? Na wag mo laging isipin na mahihirapan ka kapag meron kang gustong gawin. Minsan, kayang-kaya mo pala, madali lang pala, workable pala yon, no? So, malalaman mo lang kung kaya mo kapag kumilos ka. Pero kung puro isip lang ng isip, walang mangyayari dyan. You need to work and see kung mababaw lang ba yung treasure o malalim. Okay? In your fortune, you have the moon card. Nakita ko po dito, answers will be coming for you. Kung ano yung mga questions mo about this delay, kung ano yung mga bagay na dapat mo ma-realize, darating siya this time. So, magalak ka, makakahinga ka na maluwag kasi darating na yung sagot sa mga tanong mo. Malinaw na, hindi na malabo, hindi na unclear, hindi na unsure. Things are moving forward at meron kang kakapitan na mapanghahawakan mo para ituloy itong journey na to. Alam ko marami kang takot, marami kang alinlangan, pero don't worry, things will be enlightened soon at maliliwanagan ka rin sa journey mo na ito. So, sabi dito, pagkatiwalaan ng instinct ha, pagkatiwalaan ng sarili, pagkatiwalaan ng tinatawag ng damdamin, para kahit mahirap, kahit malabo, makalarga ka. And the answers will come there. Okay? The moon card, narinig ko rin dito, huwag ka mag-alala kung ano man yung problema mo ngayon, temporary lang daw yan. Makakalagpas ka rin dyan, okay? The moon card is being clarified by the Knight of Cups. Yes, someone will offer you a solution or someone will give you the answer for something. Kaya kung ano man yung pinagdadaanan mo na mahirap, malubak, malabo, hindi sigurado, nakakatakot, puro pangamba, huwag ka mag-alala. Someone will arrive to give you that assurance na, uy, Libra, anong ginagawa mo? Ay, hindi ko nga alam paano to eh. Ay, ganito lang yan. So, that person will offer you assistance, tulong, pwedeng pera, pwedeng connection mo to, no? Baka backer mo to sa isang bagay, tulungan ka niya para makalagpas ka. So, don't worry. Huminga ka ngayon, everything will be fine. Okay? I-claim mo to, para sa'yo to. The offer will arrive, the answers will arrive para makalagpas ako sa aking problema. I-claim mo yan, it will be yours. In your divine messages, meron po kayong communication is key. Panahon daw to para makipag-usap, no? Clear communication para makuha mo yung gusto mo at mapatuloy mo yung mga bagay na gusto mong simulan. Okay? You also have surrender to the divine. Yes, i-surrender mo kay God with this Four of Swords. Panahon na para itaas mo sa Kanya with prayers. Patuloy kang manalig na ibibigay niya yung para sa'yo. So, surrender and let God
wash over all of your doubts, pangamba, takot. Okay? In your divine messages, meron po kayong the world card. Panahon na to, Libra, may dalawa ka palang world card here to conquer the world. Get out of your shell, get out of your small world na yan, at hayaan mong abutin mo yung mga pangarap mo. Kapag wala lang delay at talagang na-close mo na yung chapter na yan ng hirap, struggles, ay ready ka na to begin something na dire-diretso ito. So, acknowledgement and success is coming for you, to you, kapag natakpan mo na at nasara mo na yung past na medyo mahirap at chaotic. Nasa sa'yo ang bola kung paano mo itutulay ang buhay mo. Kaya kung ikaw yung tipo ng tao na laging nasa past, laging bumabalik doon, ayaw mag-move on, paano ka mag-grow? Now is the right time for you to expand, to explore the world, and to begin again kung saan kakalimutan mo na yung mga nangyari before. So, wag nang iwasan ang mga bagay na pwedeng magdala sa'yo ng success. Okay? The world cards being clarified by the Seven of Cups. Yes, kapag talagang sinara mo na yung past, yung mga bagay na hindi na para sa'yo, kinlose mo na yon, doon magsisimulang magbukas sa'yo yung iba't ibang pintuan na pwede mo palang pasukin. Maaaring magulat ka pa nga kasi hindi mo akalain na, ay, pwede pala sa akin to. Ay, okay pala to, pwede ko tong puntahan. New experiences, new journey, new unfamiliar experiences and territories ang nagbubukas para sa'yo once na makalimutan mo na talaga at makompleto mo na yung dapat kompletuhin sa past para ito'y matigil na at wala nang delay, magdire-diretso na para sa'yo. Okay? Outcome mo yan. But first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Meron kang tiger, doing something risky, taking a chance. Yes, panahon talaga to para lumaya ka sa sarili mong limitadong mundo, mag-take risk ka naman for you to be able to achieve something better. You also have flag, do not be tempted to lower your standards. Huwag mo daw hayaan na paliitin mo yung sarili mo o magkasya sa karampot, no? You deserve more, you deserve bigger things. Kaya yun ang kunin mo. Okay? You also have dragon, beware of self-delusion. Yes, ito yun. Self-delusion. Parang masyado kang believe na makukuha mo lahat-lahat without effort. No. Kailangan talaga natin magsipag, basagin yung mga ilusyon, mga maling akala para magawa natin yung tamang aksyon. Okay? You also have wind chimes, peace, and harmony. Panahon daw to ng kapayapaan, magandang pag-uusap, good communication, and good relationships with everybody. Okay? Ang outcome mo, Libra, for January 12 to 18, the Hermit card. Panahon na para lumaya ka sa isolation mo. Alam ko matagal ka nag-isip, matagal kang naghanap ng solusyon, pero now is the right time for you to shine. Both cards, the Star card and the Hermit card, paningningin mo naman ang sarili mo at give yourself a chance for a better future, for a better opportunity, for a better life. Alam ko na with the Hanged Man here, nag-isip-isip ka talaga, no? Naghangad ka ng mga kaliwanagan tungkol sa mga bagay na malabo. At darating yan. And once na dumating yung clarity na yan, take action on it and get the chance that you need to take this time. Okay? Huwag solohin ang mga problema, huwag solohin ang mga issue. There are people around you that can help you. So you don't need to do this on your own. Okay? There's this community na makatulong sa'yo. And the answers are coming. Darating sa'yo yung mga sagot at hindi ka na mahihirapan ng ganyan. So ngayon, get out of your shell, lumabas-labas ka naman para makita mo talaga yung hinahanap mo at masungkit mo na siya. Okay? The Hermit card, clarify natin. You have the Lover's card. Yes, ngayon sabi dito, it's time for you to make a choice at magkaroon ng paninindigan sa mga bagay na pinipili mo. Tama na yung pagtatago, tama na yung pag-iwas, tama na yung pagkukulong sa mga bagay na akala mo yun ang solusyon. Pero now, you have to make a choice, make a bold decision to commit to something, to find what makes you happy, yung passion mo, yung love mo, yung hilig mo, no? Kasi pag pinili mo yung mga bagay na malapit sa puso mo, lalabas ka sasaya ka hindi mo kailangan mag-isa lagi. So, find that love in your heart and yun ang i-pursue mo. Okay? With a vision, you can make it. Okay? So, Libra, yan po ang inyong January 12 to 18. Sana po yung nakaresonate ka. Comment down below kung saan po kayo nakaresonate dyan. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Libra today. Thank you again for watching hanggang dulo, mga mahal kong Libra. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.